po kadalasan na nangyayari po sa may malalang anxiety. Mataas na level ng anxiety. Sobrang tagal na ng anxiety ko, pero bakit hindi pa rin ako gumagaling? Ganito po kasi, unang-una, mahina talaga ang loob mo. Alam mo po kung bakit? Kasi natatalo ka ng mga sintomas na maari mong ikakatakot. Halimbawa, nahihilo ka. Ang una mo kaagad na nararamdaman, ang una mo kaagad na nagiging emosyon is natatakot ka. Na may kung ano na mangyari sa'yo. Di ba po? Alam na alam niyo po yan. Dahil ang nangingibabaw, puro takot. Kasi hindi mo makakaya yung mga sintomas ng anxiety na pinaparamdam niya sa iyo, yung pinapaano niya sa sarili mo, di ba? Ganun po 'yon dahil mahina po ang iyong loob. Kaya hindi ka pa rin gumagaling. Ang sunod po natin, siguro po nakokontrol mo na siya, pero may kulang pa rin talaga. Ang kulang na yon ang dapat mo napunan. Kasi halimbawa, sa ngayon, kumakain ka pa rin ng mga alam mong nakakapagpa-trigger sa iyo. Alam mo doon ka matatakot. O di kaya umiinom ka ng mga inumin na alam mo naman na kaya mong inumin, pero nag-iisip ka naman na baka susumpungin ka. Yun po, may kahinaan din kasi sa mga ganun. Kung alam mo man lang na matatakot ka doon, iwas-iwasan mo muna. Pero may time na gagawin mo na i-challenge mo siya. Gagawin ko to kasi kailangan ko to na mawala sa isip ko. Kailangan ko i-divert to. Kailangan ko na ilihis sa isipan ko na hindi ako matatakot pag kinakain ko to. Diba may mga ganun po yan. Pero pag hindi pa talaga kaya hindi ko magaling, iwasan mo muna ng kaunti. Konti-konti, gawin mo ng paunti-unti kasi mahirap naman pag binigla mo na mayroon ka pang takot, baka umandar yung sintomas, mas lalo ka matatakot, diba? Yun po, kailangan mo yun. Yung ano pa, yung isa, yung minsan, di ba, natatakot ka na lumabas. Tatakot ka lumabas, pero ginawa mo, pero nandiyan pa rin yung takot mo. Isa rin yun kung bakit hindi ka gumagaling. Kasi iba-iba po ang nagiging sintomas natin. Meron kang sintomas na iba rin sa akin. Kaya ganun. Pero ako, napagdaanan ko rin po yan, yung natatakot ako. Takot ako maligo, takot ako maglabas. Kasi ayaw ko yung sa parang mainitan ako. Kasi baka high blood, atakihin, mga ganun. Kaya ganyan yung iniisip ko. Yun po ay dapat nating iwasan muna pag hindi kaya. Pero paunti-kunti nga ginagawa, kakayanin natin yan. Hanggang sa akin, di ba, dati takot naman ako sa lahat. Pero nalagpasan ko, wala akong takot ngayon, di ba? Ganun po yun. Dati pag nasa labas, may marinig ako na ng ambulansya. Takot na takot ako niyan. Parang feeling ko ako yung dinadala. Ako yung nakasakay doon na dadalhin sa ospital, di ba? Yun po, kaya hindi po kayo gumagaling. Dapat yan, iwasan niyo po muna yan. Halimbawa, may mga bisyo ka. Isa pa yun. Naninigarilyo ka. Umiinom ka. Iwasan po yan. Lahat-lahat. Maliban na lang kung kaya nyo gawin, pwede nyo po gawin yan. Kaya ako sa totoo lang, naamin ko naman talaga na ako umiinom talaga. Umiinom ako pero hindi ako naninigarilyo. Hindi naman ako yung iinom ng sobra-sobra, yung talamak sa pag-iinom. Hindi naman po ganun. Kaya kailangan mo lang, yung purpose sa pag-inom is pampatulog. Pero wag naman po lagi-lagi. Yung may time ka lang kung kailan lang gusto ng ano mo, katawan mo. Ay ganun po. Isa pa dyan yung hindi mo winawala sa isip mo na mayroon kang ganung kondisyon. Kasi minsan kinukumpara nyo po yung sarili nyo sa iba. Halimbawa, may nakakita kayo na yung kapitbahay mo namatay dahil inatake sa puso. Yun, alisin po natin yan. Huwag po natin ikumpara yung sarili natin doon na maaring mangyari sa'yo. Kasi yan po, pag inisip mo kasi yan, nakikita mo, naaktuhan mo, papasok yan sa isip mo, tatatak yan eh. Kasi may anxiety ka, may anxiety tayo. Yun ang ilalaman ng utak natin. Kaya yun ang dapat mong iwasan. Yun ang tanggalin mo. Lalo na pag kinukumpara mo yung sarili mo, ganun. Yun po ang iwasan natin.